Sabi ng mga OFWs, hindi sila magre-remit. Zero remittance in protest dun sa pag-aresto kay PRRD. Tatakuti naman. Sasabihin, baka tanggalan namin kayo ng tax. Ay, di tanggalan nyo ng tax para lalo maghahalit sa inyo. Alam nyo, kengko itong administrasyon na to. Kaya for the first time, alam nyo, bilib ako dati dyan eh. Bilib pa rin naman ako, pero for the first time, tingin ko nag-uulianin na si Enrile eh. Pero mo siya magsasabi noon, uy, sige, huwag kayo mag-remit, tatanggalan namin kayo ng tax. Ano bang pakialam mo kung ayaw mag-remit ng mga tao? May batas ba na nagsasabing ikaw ay dapat mag-remit? Buti nga nagre-remit kung wala yung mga remittance na yan lalong bagsak ang Pilipinas. Maliit na bansa ang Timor-Leste. Nakita nyo naman, yung Indonesian Army nga hindi umubra kasi malakas ang sense of patriotism at nationalism ng mga Timorese. Talagang nakipagpatayan sila para makalaya sila from the rule of Indonesia. Kaya noong 2002, nakialam na ang United Nations na iskandalo na ang UN sa dami ng namamatay sa armed struggle, pumasok na sila at nagkaroon ng referendum. Very independent-minded ang mga Timorese. Huwag po natin gaganyanin. Maaring maliit na bansa ngayon yan, pero maraki po ang potential niyan. Maraming national resources yan. At magagaling po ang mga leaders niyan. Huwag niyong sasabihin corrupt yan. At huwag na huwag niyong iba-violate ang sovereignty niyan by trying to kidnap someone within its jurisdiction kahit hindi niya mamamayan, hindi Timorese. Kung ito ay binigyan ng safe refuge ng pamahalaan. At yun pong binabati ko silang desisyon ng Korte ng Timor-Leste. Tanggap po ng pamunuhan ng presidente na si Ramos Horta. Although noon sinasabi niya, ayoko rito kay Congressman Teves, gusto ko siya ay mabalik sa Pilipinas. Separate state. Merong federal law that applies to all the states, pero mas maraming state laws. When it comes to the po ng pamunuhan ng presidente na si Ramos Horta, although noon sinasabi niya, ayoko rito kay Congressman Teves, gusto ko siya ay mabalik sa Pilipinas, hindi naman siya kasi ang korte. So, nagbibigay lang siya ng kanyang pahayag. Bilang isang opisyal. Entitled naman siya doon. Ngunit, ngayong nagsalita na ang Korte Suprema, sinasabi na niya, we respect the decision of the court. Tinatanggap po namin yan bilang independent branch. Nasa dyaryo po yan sa Timor-Leste. Kaya wag na po nating pakialaman sana yan, Ginoong Remulla. Let's just stick to your job na mga siwa sa justice system. Kasi ang gulo ng mga pahayag mo, hindi namin maintindihan, Mr. Remulla. Unang-una sabi mo, pumunta yung mga biktima di umano ni Pangulong Duterte sa ICC kasi they cannot get justice here. Pagkatapos, if they cannot get justice here, parang sinasabi mo, yung justice system natin ay hindi gumagana. Pagkatapos si Teves, gusto mong ibalik dito to face justice. Kala ko ba hindi gumagana? Alam nyo, Mr. Remulla, under your leadership, hindi talaga gumagana ang justice system dito. Baka hindi nyo alam, maraming career officials dyan na matitino na naiinis sa inyo. Kasi niliweaponize yung DOJ laban sa mga political opponents ng kasalukuyang administrasyon na hindi naman trabaho ng DOJ. Sana ayusin po natin. Katulad niyang recantation ng mga witnesses ni Congressman Teves, ordinarily, nag-recant yung witnesses at the preliminary investigation level, i-dismiss yan. Wala nang witness akala ko ba ang gusto ninyong standard, hindi lang probable cause with reasonable certainty of conviction. How can you get reasonable certainty of conviction kung nag-recant na lahat ng witnesses? Ang problema rito, tatakutin ni Boying Remulla ang Timor-Leste. Puro pananakot ang ginagawa nitong gobyernong ito Masakit yun. Nagdadamay tayo. Ito, nakakatawa. Yung si Paduano, mambabatas, ipag-aralan naman po sa batas kasi para hindi kahiya-hiya. Sasabihin niya, pagkatapos daw ng hearing ng TRICOM, kapag meron doon sa mga nag-imbita na bumatikos sa TRICOM, ay isa-cite in contempt kahit nangyari yung pagbabatikos bago yung next hearing sa April 8 yata. Kung hindi ako nagkakamali. Ako'y tama. Alam nyo, Ginoong Paduano, hindi nyo pwedeng i-cite
in contempt ang isang tao for anything done outside the halls of Congress, outside of the House of Representatives. Hindi po korte ang kahit anong komite ng House. Tandaan niyo po yan, magtanong po muna kayo para hindi kahiya-hiya ang inyong mga pinagsasabi. Ha? Ang korte po mayroong powers of direct contempt and indirect contempt. Okay? Kasi kapag may paglilitis, merong tinatawag na sub judice. Kapag may ongoing na trial at may nagsasalita na mga aring makaapekto o ma-prejudice yung isang kaso, you can cite that person in indirect contempt because it interferes with the judicial process. Yang committee po niya ay hindi yan judicial process, that is a legislative process. You can only cite a person in contempt while he is there sa loob ng House or mayroong sabpina at hindi siya sumunod, you can cite him or her in contempt. Basahin niyo po muna yung House rules. For any other act outside of those narrowly defined in the rules of the House pertaining to legislative hearings, hindi po kayo pwedeng mag-cite in contempt. Baka nalilito po kayo kasi si Richard Gordon noong formally hearing, yung kinikriticize ko ang Blue Ribbon. Sabi ko, kangaroo court. Sabi ba naman itong si Gordon, abogado pa naman, do not criticize us, I'll have you cited in contempt. Sabi ko sa kanya, go ahead. Sige, anong power mo muna? You cite to me the basis for you citing me in contempt for criticizing the Blue Ribbon Committee. Sige, i-cite mo ako in contempt. Sinabi ko yan outside of the Blue Ribbon Committee, not during the hearing of the Blue Ribbon Committee. How can you cite me in contempt? Sige, kako. Bago, inaraw-araw ko siya. Sabi ko, Gordon, nasaan na yung contempt ko? Siguro na himasmasan yung mama, nasabihan mo, hindi natin pwedeng i-cite in contempt yan. Kasi, wala na sa batas. Mga pare ko, may constitution po tayo. Anong nakalagay sa constitution? No law shall be passed abridging the freedom of speech or of the press or of the right of the people to peaceably assemble for the redress of their grievances. Hindi nyo pwedeng sikilin ang freedom of speech in the guise of contempt. Panginoong pero naman, attorney, alam mo yung batas pero baka yung iba hindi alam ang batas. Yun yung conflict. Yun ang nagiging conflict. Doon, mag-cite ka in contempt, kayong Panginoon doon paglabas na doon, hindi nyo na pwedeng pigilin yung freedom of expression ng mga vloggers. Eto pa, natatawa ko, sasabihin ng mga iba, duwag naman pala yung mga vloggers na yan nung nakaharap sa Kongreso, sa House, sa Kamara. Bahaga mga buntot. Ang mga duwag po, iyang mga congressmen na nandyan sa TRICOM. Bakit? Gusto nila, doon sila makipagdebate doon sa mga vloggers o sa teritoryo nila kung saan sila may contempt powers. Ayaw nilang lumabas doon. Sabihin yung tanga. Sige, Congressman Abante, wag dyan sa TRICOM. Magpa-interview ka, sabihin mong tanga yung mga vloggers para pwede ka rin idemanda. Nagtatago kayo behind the cloak of parliamentary immunity. Di ba? Ako dinedare ko si Dan Fernandez and that challenge still stands, Dan. Anyway, maglo-local campaign na, Opo. Puntahan kita sa Laguna sa isang rally mo. Tandaan mo ito, sana may magsabi kay Dan. Pupuntahan ko siya sa isang rally niya, haharap ako roon. Hindi ako magsasalita. Ayoko ng gulo hindi naman kita babastusin sa sarili mong rally. Pero magpapakita ako sa iyo roon at doon mo sabihin sa akin lahat ng sinasabi mo habang ikaw ay nakatago dyan sa rostrum ng Quadcom. Sige, doon mo sabihin sa rally mo. Sige. Pupuntahan kita. Promise yan. Ang lapit lang naman ng Laguna Puntahan kita sa rally mo kung saan magsasalita ka, pakikita ako sa iyo.
Mahirap yun, attorney, kasi baka pagkaguluhan ka dun. Bakit naman ako pagkakaguluhan? Eh, mas marami kang fans kesa sa Hindi kanya. naman, hindi naman. Alam mo, magandang lalaki yan. Kaya kita mo, kung napapansin mo, paring Dan, idol kita eh. Alam mo kung paano mong malalaman? Nung artista siya. Hindi, kahit ngayon. Kita mo, pinapahaba ko na yung patilya ko. Oo, ginagana ko na siya. Dati, di ba, pag ganun yan eh, yung Italian cut eh, gano'n, no? Talaga, sir. Pero nakikita ko si Dan Fernandez, maganda pala yung mahaba patilya. Pinapahaba ko yung patilya. Oh, yeah. Parang FPJ yun, di ba? Alam, pastenga yung ano. Opo. Ayan, malapit na, kalahati na. Si attorney. Matagal pa yun. Ikaw talaga. Anyway, bumalik tayo sa pananakot. Eto pa, Oh. sabi ng mga OFWs, hindi sila magre-remit. Zero remittance. In protest dun sa pag-aresto kay PRRD. Tatakuti naman. Sasabihin, baka tanggalan namin kayo ng tax. Ay, di tanggalan nyo ng tax para lalo maghalit sa inyo. Alam nyo, kengko itong administrasyon na to. Kaya for the first time, alam nyo, bilib ako dati dyan eh. Bilib pa rin naman ako, pero for the first time, tingin ko nag-uulianin na si Enrile eh. Pero mo siya magsasabi noon, uy, sige, huwag kayo mag-remit, tatanggalan namin kayo ng tax. Ano bang pakialam mo kung ayaw mag-remit ng mga tao? May batas ba na nagsasabing ikaw ay dapat mag-remit? Buti nga nagre-remit kung wala yung mga remittance na yan eh, lalong bagsak ang Pilipinas. Binenta nyo na nga yung gold, nire-raid nyo na yung mga government-owned and controlled corporations. Bago, aawayin nyo pa yung mga OFWs. Dahil hindi lang magre-remit, dahil lang nagpo-protesta sila. Ang tawag po dyan, pinag-aralan naman po natin dyan sa political law. Ang tawag po dyan ay civil disobedience. It is a form of expression. It is a form of petitioning the government for redress of grievances. Pipigilin nyo. Di ba? Unang-una nagsalita dyan. Ito pa, nakakatawa pa. Alam nyo, araw-araw ako'y nagpapasalamat na na-appoint na Yusek si Claire Castro eh. Oo talaga, totoo. Sana ma-confirm. What's the difference? Hindi, kasi kaya tuwan-tuwa akong na-appoint siya. Araw-araw may pinagtatawanan tayong mga Pilipino. Diba? Yun ang nakakatakot. Iibsan yung ating mga problema. Nasisira yung pangalan natin. Ito, nagre-reklamo si Senator Bato na tinanggalan daw siya ng security. Pero sabi niya, okay lang. Hindi, wala kung wala. Pagkatapos sasabihin ni Claire Castro, hindi naman yata totoo yan. Ito na nga tao nagsasabi, tinanggalan ako ng security. Hindi naman Hindi pa sakit. totoo. Ang labo namang usapan yan. At least may napagtatawanan tayo. Paggising natin, hahanapin lang natin yung mga sinasabi ni Claire Castro. Matatawa na tayo! Kaya thank you, Comedy. Mr. President, for giving us this court gesture. Yung katatawanan. Huwag naman. Bakit? Abogada yun eh. Diba? Porket ba abogata hindi na nakakatawa? Bakit abogado nakakatawa? Pero kawawa, babae Nakakatawa yun yun eh. Oo, di ba? Kaya nga, kinagalitan ng Supreme Court. Umapir sa Supreme Court, nakakatawa itsura yung damit niya. Parang pupunta sa disco. Di nakagalitan ng Supreme Court. May ganun pala, no? Maraming May dress nakakatawang code. abogado. Marami. Yung minsan nga, may mga abogado, itsura pa lang, matatawa ka na. Ay, no, attorney, wala akong ano. Pero hindi na ako magsasalita. Ako nakakatawa. Di ba? Ako abogado ako, di ba? Di ba natatawa kayo sa mga sinasabi ko? Di ba nakakatawang abogado ko? Hindi. Sense of humor yan. Iba yun. Oo. Iba yung nakakatawa sa sense of humor. Yung sense of humor, katulad na ginagawa natin. That's you, yes. Yes. Nakakatawa yun. Pero yung hindi nagpapatawa pero nakakatawa. Yun ang delikado. Intentionally funny. Yun ang mas nakakatawa. Yun ang delikado, attorney. At sa notang yung mga kasama ay magbabalik